Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po sa Sarina Espaloma at yung ilalahad kong aking tunan para sa daily devotion na pinamagatang may investment ka na ba? So, ang ating concept is materialism. Meaning is the belief that only physical matter exists and that everything, including thoughts, emotions, and even the soul, can be explained by material causes. So, ang ating scripture is Matthew chapter 6, verse 19 to 21, na sinasabi, "Do not store up for yourself treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." So, ang ating katuruan is number 1, materialism makes people become materialistic. So, dito sinasabi na ang labis na pagka-focus o pagkatuon natin sa pera, gamit, or ari-arian man yan, ay nagtutulak sa tao na mahalin ang mundo kaysa sa ating Panginoon Diyos, diba? So, materialism makes people become materialistic. Number 2, the Bible affirms the spiritual realm. So, meaning to say, tinuturo ng Bible na may totoong spiritual na mundo na mas mahalaga kaysa sa panandaliang bagay dito sa ating lupa. So, the Bible affirms the spiritual realm. And lastly, is Christian invest in the present life for eternity. So, gamitin ng mga Kristiyano ang buhay ngayon upang maghanda para sa buhay na walang hanggan. So, Christian invest in the present life for eternity. So, bilang application po is number 1, reject materialism and materialistic attitude. Meaning to say, wag nating hayaan na iikot yung buhay natin doon lang sa mga pag-aari, no? Piliin natin yung mas mahalaga. Siyempre, ang relasyon yan sa ating Panginoon Diyos. Like, for example, imbis na ubusin natin yung oras sa pag-online shopping, ganyan, gamitin natin ang oras sa quiet time or pag-aral ng salita ng Panginoon Diyos o pagtulong natin sa iba. So, reject materialism and materialistic attitude. Number 2, discover your life's purpose and live accordingly. So, hanapin natin kung ano yung layunin ng Panginoon Diyos sa buhay natin at ituon natin yung oras na yun sa talent, no? Ituon natin yung oras natin, yung talent natin, at syempre yung yaman natin doon, no? Kung alam mong tinatawag ka ni Lord sa pagtuturo, mag-train ka, magbasa ka ng Bible, at syempre i-share at turuan mo rin ang iba. So, discover life's purpose and live accordingly. And lastly, treat His present life as an investment for eternity. So, ang bawat araw ay pagkakataon upang mamuhay para sa Diyos, hindi lang para sa sarili mo. So, tayo is magpatawad, maglingkod, at magbigay. Lahat ng ito ay hindi nasasayang dahil may kantimpalang walang hanggan na ibibigay ang ating Panginoon Diyos. So, treat this present life as investment for eternity. So, ayun naman yung aking ng daily devotion. Naway yung natunan kayo, may share, save, at share, apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.